Ayun guys, na-explain ko na sa inyo sa una kong video in-upload. Kapag mayroon kayo nitong Seiko 5, ang kadalasan nagiging sira ng isang relo, mapabago man o hindi, bagong bili o hindi pa napapagawa, tapos mapansin nyo pa para pag inaalog nyo po, lumuwag lang po ito. Pag inaalog mo nakasarado, barang basag. Ganito po yung papasikipan lang po ito, tapos okay na siya. Tapos pag pinasikipan nyo po ito rito, kapag pinanood nyo, kung napanood nyo po yung unang video, panoorin nyo po kung hindi pa. Tapos ito, pasikipin nyo lang po ito. Tapos ito, kakargahan nyo po, pwede naman po pa ganyan, kargahan, ganyan kukulang. Pwede na, siyempre, mas maganda yung proper way. Yung meron kang flat screw na wala siyang magnet. Ngayon guys, okay na ito, panoorin nyo na lang doon sa unang video. Ngayon, ikakabit ko na itong gasket dito sa takip niya, then isasara ko na siya. Sara. Mapapansin nyo guys, hindi ko pa siya nililinis yung mga gilid, yung mga palibot dahil may kalawang pa. Close up ko po yung balance wheel na takbo. Under observation po ito. Titingnan ko kung nagle-late, nag-advance o nag-stop. Importante po guys, kapag sariwa po ang makina ng inyong relo at lumuwag lang po, pahigpitan po. At panoorin nyo lang sa naunang video na in-upload. Isasarado ko na po ito guys, kasi po yung cellphone kong pa-video ay minsan nag-i-stop siyang kusa, nagka-countdown, umiinit po siya. Wala po akong pang-vlog na the best na camera phone. Isasarado ko na po siya guys ng ganon. Then, pahigpitan mo po siya ng long nose na hindi dapat dudulas guys. Unang para hindi ingatan, kailangan sanay po kung na hindi dumulas, magagasgasan yung relo or masugatan po ang inyong palad. Guys, ganyan isasara ko na ito. Lalagyan ko na po siya ng spring bar. Dito, lagyan ko siya ng spring bar, then cover mo yung bandang itaas, tapos shoot mo na itong bandang ibaba, tapos alalayan mo siyang maigi, then shoot, tumunog. Yun, okay na po siya guys. Then itama natin ang oras. Pagkatama ng oras ay oras natin, halimbawa ang oras ngayon ay 11:16. Then ilipat natin ang oras natin guys ngayon ay 10:40. Kung mapapansin nyo guys, lumilipat po yung calendar, hating gabi po yan. Palagpasin nyo po yan, palipasin natin yung gumagalaw yung lumilipat yung hour, yung petsa at saka araw. 12 kasi sa ating gabi po yun. Then ngayon, ang oras natin ay 10 ano na? 10:40. Lagyan natin sa 10:42 to 10:41. Then next natin step ay ilagay natin, dahil ngayon ay February 5, taong 2026, 2026. Tama ba guys? Ngayon lagay ko na rito sa Thursday, tapos petsa 5. Okay na guys. Then meron ako ituturo sa inyong next na video. Antabayanin guys, like, share, and subscribe my YouTube channel. Pa-subscribe guys my YouTube channel, click bell button, then like and share. Thank you very guys. Keep watching. To be continued in a minute. Ito na guys yung yung next video na meron ako ditong Rolex siya na automatic. Stainless steel yung kaha niya. Maging dito sa bracelet niya, stainless siya, pure stainless. Hanggang dito is Rolex siya na ayan, yung Rolex. Ito po yung machine ng Rolex. Ngayon sabihin ko sa inyo kung original to. Maya sabihin ko sa inyo kung original to. Yung ganitong relo, ang gagawin ko dito, i-convert ko siya sa bali ito guys, yung machine na to automatic siya. Sabihin ko na sa inyo, itong ganitong machine na ganito makikita nyo ay ordinary lang po siya, local. Kaya lang kung ipipilit pang gawin siya, i-overhaul, linisin, magkakaroon pa rin siya ng sira, advance, late, or mali ng oras. Ang gagawin ko guys, yung i-convert ko siya sa D-battery. Pero D-battery siya, pero yung under niya ay
automatic, guys. Yan. Mayroon ako dito. Ito guys. Yan. DIY na pambukas ko. Yan. Bali yung under nito ay tuloy-tuloy. Pakita ko sa inyo guys itong gagawin kong makina. Ganyan yung makina. Titigan nyo guys ha. Yung ganyan yung machine. Pag may nakita kayong ganyan makina, tapos titigan nyo yung movement nung ano niya, noong kamay. Meron pa ba? Ayan. Hindi lang siya maano yun na guys. Ay nakita mo yun po yung segundo. Tuloy-tuloy po siya. Nakita mo yung under. Yung under po ng second. Di battery po ito ha. Yung ganitong makina. Dire-diretso. Katulad ng under ng automatic. Ang kinagandahan lang po sa di battery ay yung under po niya ay hindi siya mag-advance, hindi siya magle-late. Kung original po yung ikakabit na battery ay maaari po siyang maabot ng ilang taon, basta original. Kahit po yung machine na ganito ay ordinary, okay lang po yun. Kung yung paglalagyan na kaha ay stainless steel, hindi pinapasok ng tubig, tapos okay yung gasket sa takip, gasket sa susi, okay po yun. Matibay na po yun. Ang gagawin natin, tatanggalin ko po itong stem. Pipindutin dito sa side na to para maihiwalay natin sa kaha. Ko na lang guys. Yan. Pansin nyo po yan, umandar po siya. At saka ang kinaganda po rin, di ba yung dito po window ng Rolex na to ay mayroon ding petsa. Ito may petsa yan, may petsa. Ito po yung harapan ng automatic, may petsa siya. Ngayon itong ipapalit kong makina, may petsa rin po siya. Ngayon, shortcut mo lang guys sa mabilisan. Kasi yung makina, yung cellphone ko po ay minsan bigla na lang nag-i-stop. Hirap po mag-edit. Gusto ko po yung walang edit, matagal. Tapos yan. At tanggalin ko na po itong machine dito sa dial niya. Yan. Kung mapapansin nyo guys, may petsa po siya. Ngayon, ilalagay ko ito dito sa guys. Hanapin ko guys sa wait lang. Kailangan kung paano mo nyo tinanggal, ganun din nyo ibabalik eh. Kahit magpalyan. Check natin. Make sure guys na yung susi mahaba din. Kung yung pagtatanggalan nyo na di battery na makina ay ano naman siya, maiksi yung susi. Kailangan aakma din yung susi yung haba para hindi mahirap mag-convert. Ito guys, yung ganitong yung sistema na ginagawa ko ay kino-convert ko po siya. Kakabit ko na guys yung segundo niya. Second. Tingnan natin, kakabit ko yung seconds. Ayan guys, naikabit ko na pero ano pa siya, maluwag, matatanggal po yan. Kailangan diinan natin dito sa yung segundo dito sana. Ayan, okay na siya guys. Kapag nakaangat po yung susi, hindi po talaga siya under guys. Kaya pag mayroon po kayong mga relo na ayaw nyong paandarin para tipid sa battery or naka-reserve yung power, bali iangat mo lang po yung susi. Kahit mapa-automatic man yan o mapa-battery, kung hindi nyo isusuot ay maaari nyo pong iangat po yung susi. Tapos ilapag nyo sa safe na lagayan. Basta nakaangat yung susi, make sure na nakapagsusuotin nyo, kukunin nyo sa safe na pinaglagyan nyo, pagsusuotin nyo, itama nyo ang oras, petsa, tapos ibaon nyo. Ang purpose po kung bakit natin iangat yung susi ay ang purpose po kung bakit iangat, para siya naka-reserve yung power o kaya yung tipid po sa battery. Yung the best technique po guys,
nakapreserve yung energy or battery para hindi po masira ang inyong mga relo. Guys, yan po siya. Ibabaon ko na po yung susi. Yan po siya, umaandar na po siya. Diba? Hindi na po siyang halata na ang purpose lang po dito sa guys sa sa reel sa ginagawa ko. Kapag wala po kayong makitang na machine, dahil automatic nga po siya pero local, ay convert na lang po siya sa di-battery. Yung aakma po guys na yung petsa, magmamatch doon sa bintana ng dial. Ayan guys, kakabit ko na po siya. Pakita ko lang sa inyo guys kung pag nakakabit na po siya sa kaha. Tapos guys, ito po yung susi niya. Susi, magkaibo po. Papalitan ko po siya. Papalitan ko siya ng stem, yung stem niya. Yung stem po nito, lilipat ko doon sa crown na para sa kanya. Check natin guys kung sakto lang yung haba. Medyo pa siya mahaba guys, bali puputulan ko pa siya. Puputulan ko siya, tapos igaganito niyo lang po siya, ipitin, tapos paluwagan. Then ang gagawin dito, kapag mahaba po yung susi, puputulin. Tansyahin nyo guys na para hindi siya masobrahan naman sa pagputol, kasi pag nasobrahan po siya, mangyayari po dyan, panibago uli kayo ng susi, stem na magmamatch. Kailangan mo mahaba. Di baling wag lang masosobrahan guys ng pagputol, kasi wala nang remedyo Meron pala siyang remedyo guys, magkagawa ka ng dudugtungan mo siya ng extension para humaba uli, para hindi pa ulit-ulit at saka aksaya sa oras. Ganun lang. Tapos yan, i-trade nyo na guys. Tapos saan ba yung washer? Ito po ang purpose po nitong puti, para hindi po gumalaw yung dial. Na lang guys to mga demo lang to, pang mabilisan lang. Tapos sabay pa sa inamadali ko po yung video para kabuo, kasi minsan nag-i-stop guys, umiinit yung phone, kasi ganyan guys. Yan, halimbawa yan guys, ganyan size, sara niya sa atin siya. Check natin, papakita ko sa inyo kung okay na siya. Ayan. Diba guys, sumandal siya. Try ko siya kung gumagalaw yung dial. Hindi naman po siya, nalilipat naman po. Tapos baon mo siya, iti-trade. Ayan, okay na siya guys. Yung kinaganda po rito sa tutorial ko, kapag mayroon kayong mga relo na stainless steel, yung kaha niya ay stainless steel, may gasket, maganda, yung brachet niya stainless, yung buong kaha stainless, tapos yung makina niya local, ang nagpapaganda po dyan yung kaha. Pwede naman po siyang i-convert, palitan ng machine kahit di battery. Mas maigi po guys kapag di battery na lang na makina ang ilagay, kasi hindi po siya malilate, hindi siya hihinto, hindi siya mag-advance. Kapag di battery, lagyan nyo lang po siya ng original na battery. Matagal no po siyang magagamit at hindi po siya pabago-bago ng oras. Yun yung main purpose ko kapag mayroon yung pag stainless steel yung relo. Ayan guys, ayusin ko na. Ito yung makina, local lang po ito. Ayan, ordinary lang po siya, local. Ito na guys yung diba guys,
yung Seiko 5 nasa unang video na yung link po, paki tap na lang po yung link nasa baba. Thank you guys, thank you very much. Like, share and subscribe, click all notification bell. Maraming salamat sa inyong suporta. God bless.